charter change o chacha? 1987 Constitution. Charter change. Charter change sa Sulong na charter change. amend the Philippine To Constitution. amend the Constitution. Pag-usapan natin ang charter change. Usapan natin ang napakainit na issue ng charter change. ABS-CBN News. Grabe, panahon pa pala ni Fidel Ramos nilalakad tong charter change. Kayo guys, napanood nyo na ba yung pinapanood niyo ma'am about sa Chacha? Hindi pa nga eh. Ano ba yung Chacha? Ano nga ba ang charter change? Ang charter change o chacha ay tumutukoy sa pagbabago o pag-amedya na sa ligang batas ng isang bansa. Sa Pilipinas, ito ay nangangahulugang pagbabago sa 1987 Philippine Constitution na siyang pinakamataas na batas ng bansa. Layunin ng charter change na baguhin ang ilang mahalagang probisyon ng konstitusyon tulad ng sistema ng pamahalaan, mga patakaran sa dayuhang pamumuhunan, termino ng mga opisyal na gobyerno, at istruktura ng kapangyarihan ng Estado. Gayunpaman, nananatiling kontrobersyal ang isyong ito dahil may mga naniniwalang makatutulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya at reforma sa pamahalaan, habang may mga tumututol dahil sa pangabang maaari itong abusuhin ng mga nasa kapangyarihan, pahabain ng kanilang panunungkulan, at ilagay sa panganib ang demokrasya at karapatan ng mamamayan. Yung pagkakarinig ko about sa Chacha or yung charter change po, naisulong to or pinopropose po ito during the Duterte's administration po, na mas sinusulong ngayong sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung Chacha or yung charter change, kung di ako nagkakamali, ayun po yung tungkol sa pagbabago ng structure structure ng government wherein magkakaroon ng iba't ibang leader pagdating sa Luzon, Visayas, Mindanao, pero meron pa rin kikilalaning Pangulo ng Pilipinas. Kumbaga parang sa United Arab Emirates na merong 7 chamber, kung di ako nagkakamali. Tapos each chamber or yung Emirates, merong iba't ibang leader, pero meron din silang Pangulo doon. Parang ganun din yung gustong gawin doon sa Chacha. It's about the doing amendments in our 1987 Constitution, since some of the laws that are in there are kind of outdated now. Based on just research or what I've heard on the news, Chacha or charter change is the revision of the 1987 Philippine Constitution that was actually being held at the press currently, and gusto nilang parang baguhin mismo yung mga batas na outdated as they say. Based on the things that I've heard that before, Chacha or charter change or the law for something that gustong baguhin yung 1987 Constitution that we have here in the Philippines. Meron akong idea sa charter change. Ito yung pagsusulong sa pagbabago ng konstitusyon. Para sa akin, hindi naman na kailangan kasi yung constitution naman na sinusunod natin ngayon is parang up to date pa rin naman, though merong ibang mga batas na kailangang i-update na. 1987 Constitution naman is yun nga po, patuloy naman na napapakinabangan at na isa sa katuparan, though kasi kung babaguhin ang saligang batas, isang mahabang proseso yun and kung babaguhin man siya, hindi sa administrasyon ngayon, kasi alam naman natin na parang laganap yung korupsyon, laganap yung political dynasty, so may tendency na kung babaguhin ang saligang batas, probably mas favor yon sa mga nakaupo ngayon sa ating government. According sa na-observe ako sa government natin currently and sa mga issues na naririnig natin everywhere, I think it's not yet the right time
na baguhin ang 1987 Constitution, given na although may pros ito, pero sa tingin ko mas lamang yung cons. Including dito, kasi laganap ang corruption dito sa Pilipinas, nag-i-exist ang political dynasty. So, instead na yung goal is mapalakas yung institution, kabaliktaran yung mangyayari dito. Kasi we're really taking a high risk if we change something in our constitution. So therefore, siguro, anuhin muna natin. Let's solve the issues na kinakaharap natin ngayon, lalo na yung sa specter ng corruption at saka political dynasties bago tayo mag-advance sa more parang mabigat na desisyon na nakaka-apekto sa bansa. It highly depends on what the Philippines is actually on about when it comes to government, because from what I can see, changing the Philippine Constitution or the laws in the Philippines is actually quite on a critical period, kasi nga may mga times na it can be a bit more on the bias side. There are certainties or certain times that it is not pro on the poor side. Mostly it is held on the upper sectors or the middle sectors. There are sometimes na magiging bias on that part. So I don't think that changing the Philippine laws are quite ideal with the government that we have currently. Instead of changing our laws, why not i-improve pa lang? Kasi I think that if we were going to be biased dun sa isang side na baguhin to, parang I feel like hindi yun yung best way to improve kung ano yung nararanasan natin dito sa Philippines. Why not to improve na lang yung batas? Sa tingin ko, yung constitution, outdated na. Pero yung mga pagbabagong gagawin, dapat hindi lang tungkol sa pagiging outdated. Kasi baka mamaya yung pagbabagong gagawin na, ano ba, papahabain yung isang term ng presidente. O kaya naman pwedeng tumakbo ulit. Diba, bawal tumakbo ulit sa atin. Pag pwede ka tumakbo ulit, tapos magaling kang kumontrol ng opinion ng mga tao, malakas yung influensya mo, o kaya naman nakokontrol mo yung media, pwede ka maging diktador doon eh. Kaya sang-ayon ako sa charter change, pero kailangan ma-inspection ng maigi yung pagbabagong gagawin sa konstitusyon. Ayun, para sa akin, medyo lang, kasi kung mapapansin ninyo, yung mga nakaupo pa nga mismo yung parang hindi alam yung saligang batas natin. Ang mas nakakatakot pa yung secretary ng DOJ, no? Sinabi niya before na mas mataas daw ang tao compared sa batas, wherein alam naman natin no one is above the law. Pero kaya yun, napansin ko nga na medyo lang na nasusunod ko yung mga nasa saligang batas natin. Even as I mentioned earlier, given na madaming nga tayong issues ngayon, I don't think na nasusunod entirely yung nakalagay sa batas natin. So, as what we can see on the news, of course, it's a strong no. There are some evidences that the laws with regards to the Philippine human rights are not being held as are not being parang susunod rather by every single one, because most likely because of the immense idea when it comes to power and overpowering the laws when it comes to poor and the upper ranks. As we can see na kung ano yung mga nangyayari dito sa Philippines, sa mga news, the corruptions, yung mga hindi maayos yung pamamalakad sa ating bansa or sa mga gobyerno, I feel like hindi nasusunod somehow, kasi yung mga opisyal na meron tayo ngayon is meron silang sarili-sariling goals and wants na gustong mangyari. So because of that
own interest, hindi nasusunod yung batas na meron tayo dito sa Pilipinas. Sa tingin ko nasusunod nila, pero kung i-inspeksyonin nyo kasi yung batas natin, may mga nalulusutan doon. Halimbawa, yung mga malalabong term, yung napakahirap intindihan pag binasa mo pwede mo masamantala para mabigyan ng ibang meaning. Tapos ipapasa nila yung mga ibang, kung tama lang pagkakaintindi ko pwede silang makapagpasa ng mga, ano nga ba tawag sa ano? Policy. Pwede silang makapagpasa ng mga panibagong policy nang nilulusutan yung mga term na outdated na hindi masyadong napaliwanag sa konstitusyon. Ayun pala yung Chacha. Ngayon alam na natin kung ano yung Chacha. Ano kaya yung magiging stand natin or yung gagawin natin kung sang-ayon ba tayo or hindi sa activity ni Ma'am? Basta ako, hindi ako sang-ayon doon kasi sa panahon ngayon, hindi pa practical na baguhin natin yung batas natin, lalo na mismong gobyerno yung problema. Tama, lalo na ngayong panahon, dapat mas pagtuunan nating pansin ang mga kakulangan ng gobyerno. Kagaya ng korupsyon, kalusugan, kahirapan at marami pang iba. Tama, hindi rin ako sang-ayon. Baka gamitin lang ng mga korap na politiko sa mga pangsarili nilang interes. Tama ka dyan. Uy guys, ano yung pinag-usapan nyo? About lang to sa activity ni Ma'am, yung Chacha. Charter change. Ikaw, anong opinion mo? Sige.